Good morning, everyone, and welcome back to our channel. If you are new here, please consider subscribing, like, comment, and share our videos. And for today's episode, kagaya po ng ating title for today, if you are a newcomer here in Canada and if you are striving to succeed, I think this video is for you. I can get to share with you some tips, suggestions na pwede mong gawin para you can succeed like a pro dito sa Canada. When you immigrate here in Canada, syempre that's a very exciting moment, but it can be very daunting na natatakot ka na mag-umpisa sa bagong bansa, bagong buhay, bagong pakikisama, bagong pag-a-adjust sa kultura and kung papaano nila ginagawa ang mga bagay-bagay dito kasi it's very different kung papaano nila ginagawa ang things here than what we used to sa Philippines nung nandun pa tayo. So, first thing na pwede kong ibigay sa inyo na tips is if you are a newcomer here in Canada and if you are striving to connect, to communicate with other people, maliban lang kung if you are talking to sa mga kababayan natin and they prefer to speak sa ating language sa Tagalog, walang problema kasi sanay na tayo sa lingwahe na yan. But of course, if you are applying for a job, kailangan natin at least basic English. And ang nagiging problema mo kasi hindi ka naman nagsasalita ng English nung nasa Pilipinas ka pa and you did not get to practice speaking English kasi hindi ka naman nagtrabaho. There are some situation and cases kasi na ganyan. Yung asawa is nandito sa Canada, na PR siya, permanent residency, and then kinuha niya yung asawa niya, pumunta rin dito. Yung asawa niya hindi naman nagtrabaho doon and natatakot siya nung nakarating na siya dito sa Canada to communicate with other people here kasi natatakot siya na baka mali yung sasabihin niya, mali yung English niya, i-judge siya ng ibang tao. Ganon din yung mga ibang magulang na kinukuha ng mga anak from the Philippines papunta dito. Malakas pa sila and they opted out to work and they want to help yung mga anak nila sa mga gastusin, lalong-lalo na ngayon. Napakamahal ng pamumuhay dito sa Canada and they want to help. So, gusto pa din nilang magtrabaho but then ang unang nagiging problema nila is yun nga, communicating. At saka pag naghanap ka ng trabaho, yan yung unang-unang kailangan mong alamin. Kailangan meron kang basic knowledge ng pag-i-English. So, ang tips na unang-una kong maibibigay sa inyo, dito sa Canada, meron ditong free services funded by the government. Pwede kang mag-enroll sa site na ito at mag-aral ng English. Okay? So, I will share with you my screen. Ito. Where you can enroll English. So, dito. So, sinearch ko na yan kanina. English classes for newcomer here in Canada. So, it will show you kung saan ka pwedeng mag-enroll yung agencies na yan. So, dito nga daw, kasi nandito tayo sa Edmonton. So, ito yung tawag nila sa agency na yan. Edmonton Mennonite Center for a Newcomer. Of course, sa ibang provinces, meron din sila nito. So, you can get to open that site. It will land you to this website, Newcomer Center Thrive here. Yan ang makikita mo. You can connect to them through telephone, through email. And then, scroll down mo dito. Merong mga information dyan kung sino yung pwedeng mag-enroll. Ano yung mga oras ng classes na pwede mong kunin. Merong morning, afternoon, part-time kung ayaw mong mag-full-time. And then, if you opted out to do a full-time classes, meron din dyan. Kung ano yung oras ng kanilang opisina, open, and kung hanggang kailan sila naka-open in a day. Meron din dyan information about how you can register. And then meron din pala silang childcare services.
So, this is the site that you can go to. Pwede kang pumunta dyan sa site na yan at mag-enroll ng English. And through this, of course, syempre and for sure, mapapalawak mo ang yung social network. Makakakilala ka ng mga ibang tao, magtutulungan din kayo for sure kasi you are in the same situation as them. Nag-aaral sila ng English para makapaghanap sila ng trabaho, makapag-umpisa. And then, of course, magtutulungan na din kayo kung papaano, ano ang gagawin ninyo, anong paraan, kung papaano kayo makakapaghanap ng inyong unang trabaho dito sa Canada. And then another thing, number 2 na tips ko is through volunteering. Dito sa Canada, there are 3 agencies na alam ko na pwede kang mag-volunteer. Una dyan, ang food bank. They are regularly looking for volunteers na pwede kang pumunta. And dito, through this, mapapalawak mo din ang iyong community, social network. Makakakilala ka ng iba't ibang mga tao dito and baka makatulong din sila sa'yo na makahanap ng trabaho in the future. And then, aside from food bank, meron din dito yung mga casinos. Kasi nung nandito si mama, nag-volunteer siya sa casino. So, through casino, mag-volunteer jobs ka dyan, makakakilala ka rin ng mga iba't ibang mga tao, magiging kaibigan mo at makakatulong sa iyo. And then, meron pa yung isa. Ano pa nga ba yung isa? Yung food bank, sa mga casinos, and then meron din sa mga ospital kasi when I was doing my practicum, maraming mga nagvo-volunteer doon. Nag-a-assist sila ng mga elderly. And syempre, volunteer jobs po ito, wala po itong bayad. But then, ang inaasam natin dito, ang ating objective is mapalawak natin ang ating social network. Makakakilala tayo ng ibang tao na pwedeng tumulong sa atin at same situation as you are. Yon. And another tips that I can give is logging into newcomers to Canada forums. So marami tayong makikita dyan. I'll share with you my screen one more time so we can see kung saan tayo pwedeng pumunta. Isa-search mo lang din naman yan. So, go to new tabs. So, mga forums, Newcomers in Canada Forum. So, dito lang sa Canada Immigration Forums, marami ka nang makikita dito. So, you can log in to each group, basahin mo kung ano yung mga ginawa nila nung newcomer pa sila dito to adapt, to adjust, how they found their new or first job here in Canada. And also sa Filipino groups marami din diyan. Kasi nagtitingin-tingin din ako nung nag-a-apply kami ng citizenship, nag-a-apply ako ng papel ni mama nung pumunta siya dito. I also search sa mga forum na yan. So, i-search mo lang mga Filipino newcomer to Canada. Marami kang makikita dyan. And same situation as you. Pwede kayong magtulungan. You can connect. And pwede mong mapalawak ang iyong community, social connection, social network dito sa Canada, and baka makatulong yan sa iyo sa paghahanap mo ng bago or first job mo dito sa Canada. And hindi lang yon kasi if you are new here, meron pang mga iba kang mararanasan, homesickness, loneliness, kasi malayo ka sa pamilya mo, malayo ang iyong support system. So, ito, yung mga taong ito, through your connections, through your pagkakakilala mo sa kanila, matutulungan kanila to overcome those struggles mo dito sa Canada. Kasi I've been through that nung una pa din kami dito sa Canada. Lahat naman tayo for sure 100% naranasan yan. Maliban lang kung talagang yung sanay na sanay ka na and marami kayong mga relatives dito sa Canada, hindi mo masyadong mapifeel yung homesickness. But through all these people na bagong kakilala mo, makakatulong yan sa iyo sa pag-move on mo or
sa iyong pagtira dito sa bansang ito. So in conclusion, if you are a newcomer here in Canada and you are thriving to connect, you're thriving to adapt, you're thriving to look for job, ang kailangan natin, we have to be resilient, we have to be determined, and we have to be willing to learn. Yun po yung mga kailangan natin na meron tayo para magtagal tayo dito sa bansa at para ma-overcome natin any obstacle that comes our way. Yon. And by tapping to all these resources that I showed you, na free naman po ito, wala naman itong mga bayad. You can build your social network, mapapalawak mo yung community mo, makakakilala ka ng iba't ibang klase ng tao, magkakaroon ka ng maraming kaibigan, and through this, of course, makakarinig ka na din ng kani-kanilang mga kwento. You can stay positive kasi pag sinabi ng bagong kakilala mo na ito yung sitwasyon niya, and then you compare it to your situation na siya nga kinaya niya, bakit ako hindi? Kaya ko din to. So you can be positive through yung mga naririnig mo ng mga kwento na ganyan. At yung mga bagong nagiging kaibigan mo, magiging inspirasyon mo din sila, 'di ba? And then you can overcome any struggles, any challenges, any obstacle na pwedeng humadlang sa iyo to achieve your goal here in Canada. Thank you for watching our episode. And again, if you love this kind of videos, please comment. If you have same stories like this, comment down below. And of course, don't forget to like, subscribe, and share na din po ang ating mga video. And until the next episode, muli ito po ang Angganap Canada. I thank you all na mga nanonood and nagsusubscribe ng aming channel. Maraming salamat, and until the next episode. Thank you. Bye-bye.